Walang babagal-bagal, walang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Monday, April 22, 2024. Pasada Balita. Pagpapauwi sa labi ng mga OFW na namatay sa matinding pagbaha sa UAE, pinaplansya na ng pamahalaan. Pasada Balita. 16,000 sundalo ng Pilipinas at Amerika dadalo sa pinakamalaking balikatan exercises na sisimulan ngayong araw. Pasada Balita. Import process ng agri-products piniluwag ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. COMELEC target bawasan ang mga party list group na sasabak sa 2025 elections. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 2 patay, 6 sugatan sa pamamaril sa Amerika. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, investment pledges tumaas ng 15% o mahigit 600 billion pesos ayon sa Board of Investments. Pasada Balita. At sa balitang palakasan, San Miguel Beermen pasok na sa quarterfinals ng PBA. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Sinisikap ng Department of Migrant Workers na mauwi na ang mga labi ng 3 OFW na namatay sa matinding pagbaha sa United Arab Emirates kamakailan. Ayon sa DMW, nakikipag-ugnayan na sila at ang OWA sa mga kamag-anak ng 3 OFW at ipiniliwanag ang mga pamamaraan na kailangan upang mapadali ang pagpapauwi ng mga labi. Nabatid na kamakailan lamang nang i-anunsyo ni DMW Officer in Charge, Hans Leo Kakdak, na 2 Filipina ang namatay dahil sa suffocation sa loob ng kanilang mga sasakyan sa kasagsagan ng pagbaha, habang namatay naman ang isang lalaking OFW nang magtamo ng major injury matapos mahulog ang kanyang sasakyan sa sinkhole. Samantala, nakikipagtulungan na ang mga tauhan at opisyal ng DMW at OWA sa Philippine Consulate General sa Dubai upang alalayan ang mga stranded na OFW at iba pang Pilipino dahil sa delayed flight sa Dubai International Airport. Pasada Balita. Duda naman ang pamilya ng isa sa 3 OFW na namatay sa malawakang pagbaha sa UAE sa pagkamatay ng kanilang anak. Sa ulat ng Department of Migrant Workers, napang makahinga ang OFW na si Marjorie Saking Ancheta kasama ang isa pang Filipina ng mga stranded sa baha ang sinasakyang shuttle bus. Ayon kay Bacolor, Pampanga Mayor Diman Datu, iginigiit ng mga kapatid ng namatay na OFW na may kasama ito sa loob ng na-stranded na sasakyan. Subalit si Marjorie lamang ang namatay at pawang nasa maayos sa kondisyon naman ang mga kasama nito. Umapila pa ang ina ni Marjorie na posibleng pinabayaan lamang ng mga kasama ang kanyang anak, kaya ito tuluyang namatay.
Pasada Balita. Samantala, pinalawig ng government ang deadline ng amnesty sa mga caregiver na may mapapasong work permits sa gitna ng sitwasyon doon. Ayon sa Philippine Embassy sa Tel Aviv, pinalawig ng Population, Immigration and Border Authority ang work license ng kanilang mga foreign caregiver kabilang Pilipino matapos itong tanggihan ng Humanitarian Committee. Tatagal na hanggang Hulyo at 31 ang deadline ng amnesty para sa mga dayuhang caregiver. Samantala, saklaw ng extension ang mga caregiver na kasalukuyan nagtatrabaho sa bahay ng kanilang mga employer. Ngunit, kailangan nilang kumpletuhin ang mga requirement bago mag-Abril at 30. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, pinakamalaking balikatan exercises opisyal nang magsisimula ngayong araw. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Jopel! Opisyal nang magsisimula ngayong araw ang pinakamalaking balikatan exercises sa taong ito. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines o AFP na pangungunahan ang formal na pagsisimula ng pagsasanay nina AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at US Marine Corps Forces Pacific Commander Lieutenant General William Journey. Aabot sa halos 16,700 na mga sundalo at iba pang uniform personnel ang kaisa dito. Mula sa bilang na ito, 11,000 ang galing sa Estados Unidos, habang 5,000 naman ang magmumula sa AFP. Mayroon ding contingent mula sa PNP at sa unang pagkakataon ang Philippine Coast Guard o PCG sa pagsasanay na ito. Kasama rin dito ang 6 na barko ng PCG at ang 44 na metrong multi-role response boats, kabilang na ang 2 malalaking patrol vessel ng ahensya. Sasali rin sa 2024 balikatan exercises sa kauna-unahang pagkakataon ang 150 Australian Defense Military at ang French Navy. Matatandaan na inihayag ni Balikatan Executive Agent Colonel Michael Lohico na magiging observer sa pagsasanay ang 14 na bansa, kabilang na ang Japan na pawang mula sa ASEAN region. Ito si Patrol 17 Jopel Pelenio para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, iimbestigahan ng National Security Council ang napaulat na pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa isang pribadong paaralan o universidad sa Cagayan. Ayon kay NSC Assistant Director Jonathan Malaya, itinalaga na nila ang kanilang mga intelligence unit upang tutukan ang sitwasyon sa nasabing lugar. Dagdag pa ni Assistant Director Malaya, layo nitong alamin kung may mga national security threat sa Cagayan o kung marami lang talagang mga banyagang nais mag-aral sa Pilipinas. Binigyan din pa ng NSC na questionable ang pananatili ng mga Chinese college students sa bansa dahil aabot lamang sa 100 ang mga mag-aaral na Chinese sa Pilipinas, salungat sa mga intelligence report. Pasada Balita. Mariin namang binatikos ni Tugigaraw Mayor Myla Tingke ang anyay hindi patas o unfair na pag-iimbestiga sa mga estudyanteng Chinese sa lungsod at ang walang basehang pahayag na maaaring maging banta ang mga ito sa pambansang seguridad. Ayon kay Mayor Ke, ang naturang aligasyon ay unfair at nakadidismaya para sa lahat ng institusyon na nagsumikap upang makamit ang kanilang kredibilidad na mayroon sila ngayon. Magugunitang kamakailan lamang ng maghain si Cagayan Representative Joseph Lara ng House Resolution 1666 upang paimbestigahan sa Kamara ang pagdagsa ng mga estudyanteng Chinese sa iba't ibang pamantasan sa Cagayan na malapit sa mga base militar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement
o EDCA. Pasada Balita. Iginiit naman ng Bureau of Immigration na dapat lamang na maimbestigahan ang malaking bilang ng mga foreign students sa lalawigan ng Cagayan. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na hindi dapat mangamba ang publiko lalo na't puspusan ng mga ginagawang hakbang ng pamahalaan upang mapigilan at maiwasan ang pagkakaroon ng ilegal na aktibidad. Tuloy-tuloy din anya ang pakikipag-ugnayan ng Immigration Bureau sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kapayapaan sa bansa. Hindi naman po natin dapat tayo mangamba because the government forces are working po to stop any attempts of such. Ito po ay in different aspects po of a student. Tinitingnan po natin kami po on their documentation, on their actual studying in the school. The intelligence community naman po is on their other activities. Kung meron po mga other activities involved, itong mga foreign nationals na ito. So actively working po kami together and I believe so naman po na marapat lang naman din po na tignan yung area na yon. Sa kabila nito, iginiit ng immigration official na dapat maging maingat at hindi maging agresibo upang hindi naman matakot ang mga lehitimong foreign students na nag-aaral sa bansa. Let's also be careful then because it might drive away the students naman, the legitimate students who are really coming here to the Philippines pong mag-aral talaga. And totoo naman din pong naging aggressive ang ating national government sa pag-invite po ng foreign students na mag-aral dito in the hopes na ma-promote po natin ang bansang Pilipinas as an education hub in Asia. Yan po ang tinig ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. May mga kaukulang dokumento ang mga Chinese student na nag-aaral sa St. Paul University, Philippines sa Tuguegarao City, Cagayan. Ito naman ang kinumpirma mismo ng Bureau of Immigration kung saan may kabuuang 1,516 na Chinese ang nabigyan ng student visa sa Cagayan noong nakaraang taon na inendorso ng SPUP. Kaugnay nito, kasalukuyang nasa 486 na mga Chinese students ang nag-aaral sa SPUP dahil naghihintay pa sa susunod na enrollment period ang iba. Binigyang din naman ng SPUP na ang kanilang Chinese alumni ang kadalasang nagtuturo sa mga partner school ng pamantasan sa bansa pagtapos ng graduation. Pasada Balita. Samantala, investigasyon sa sinasabing pagdagsa ng mga dayong estudyante handang pangunahan ng isang senador. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Handa si Senate Committee on Higher Education Chairman Senator Chis Escudero na imbestigahan ang sinasabing pagdagsa ng mga dayuhang estudyante, partikular ng mga Chinese students sa Cagayan kung saan mayroong EDCA sites. Ayon kay Senator Escudero, kapag may maghain na resolution sa Senado na nagsusulong na imbestigahan na naturang issue, magsasagawa siya ng public hearing basta't sa kanyang committee ito may refer. Oras naman na may maghain ng reklamo, dapat anyang Commission on Higher Education ang aga na mag-imbestiga. Ayon kay Escudero, dapat na mag-file ng complaint ang nagsiwalat ng issue ukol sa umano'y pagdagsanga ng mga dayuhang estudyante, partikular na mga Chinese students kung saan meron pa daw nagbabayad ng hanggang 2 milyong piso kapalit ng kanilang certificate. Kahit hindi, karamihan daw ay hindi pumapasok pero posible daw nag-o-online. Sa ganitong paraan, sinabi ni Escudero na maaari nang mag-imbestiga ang CHED sa pamagitan ng pag-i-issue ng show cause order sa St. Paul's University sa Tuguegarao City kung saan sinasabi nga na dumagsa ang mga Chinese students at sa mga tinatawag nga na degree o certificate for sale. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaluwag sa importation process ng agri-products bilang tugon sa tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito'y sa gitna na rin ng mga limitasyon na nagpapataas
sa importation cost at naglilimita sa supply ng mga farm good. Ipinag-utos din ng Pangulo ang mas mabilis na pagproseso ng mga agricultural imports sa Bureau of Customs. Kaugnay nito, bumuo rin ng Pangulong Marcos ng isang surveillance team na kinabibilangan ng iba't ibang ahensya upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng nasabing kautusan. Pasada Balita. Bahagyang tumaas ang presyo ng bigas ngayong linggo. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, umabot sa 51 pesos hanggang 52 pesos ang presyo ng kada kilo ng regular at well-milled rice kumpara sa 50 hanggang 51 pesos na halaga nito noong nakaraang linggo. Dagdag pa ni ASEC de Mesa, inaalam pa ng Department of Agriculture, National Food Authority at iba pang ahensya ng pamahalaan ng dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas. Binigyan din pa ng DA na bagamat mayroon o bagamat hindi gaanong nagmahal ang naturang pangunahing bilihin, pataas naman ang trend ng presyo ng bigas. Pasada Balita. Inaasahan namang aabot sa 72 probinsya ang makararanas ng matinding tagtuyo dry spell at dry condition sa katapusan ng Abril. Ito'y ayon kay Annalisa Solis, Climate Monitoring Chief ng PAGASA, batay na rin sa tala ng DOST PAGASA. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Solis na mula noong nakarang buwan, 31 lalawigan na ang nakararanas ng meteorological drought, 19 na probinsya ang nakararanas ng dry spell, habang 15 naman ang naapektuhan ng dry condition. Bagamat mayroong 60% posibilidad na mararanasan ang La Nina bago matapos ang taon, binayang din ng PAGASA na hindi pa rin sasapat ang ulan na mararanasan sa bansa. Napalabas po ang DOST PAGASA ng La Nina Watch. Yan po ang ibig sabihin, last March ay mga around 55% na possibility ng pagkakaroon ng La Nina bago po matapos itong taon. So sa ngayon po ang nakikita natin porsyento is still mga around 60% at may possibility. Yung first impact po kasi ng pre-developing La Nina ay usually po ay yung mababa pa rin po ang ulan. So ibig sabihin po, yung combined effect po ng itong El Nino at itong pre-developing La Nina ay posible po na medyo mababa pa rin ang pag-ulan na ating mararanasan sa ngayon. Yan po ang tinig ni Binibining Annalisa Solis, Climate Monitoring Chief ng PAGASA sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, 15 lugar sa bansa makararanas ng mataas na heat index ngayong araw. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Inaasahang makararanas ng mataas na heat index ang 15 lugar sa bansa ngayong araw. Batay ito sa forecast ng Pag-asa Weather Bureau na posibleng maitala sa ilang lugar ang 42 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius na heat index. Kabilang sa mga lugar na maapektuhan ang Dagupan City, Pangasinan, Apari at Tuguegarao City, Cagayan, Infanta, Quezon Province, Puerto Princesa City at Aborlan sa Palawan, Legazpi City, Albay, Virac, Catanduanes, Masbate City, Masbate, Rojas City, Capiz, Dumangas at ang Iloilo City sa Iloilo, Catarman, Northern Samar, Giwan, Eastern Samar at ang Pili, Camarines Sur na inaasahang makapagtatala ng pinakamataas na heat index na aabot sa 45 degrees Celsius. Una nang naitala kahapon ang mainit na panahon sa Puerto Princesa City at Aborlan, Palawan. Umabot yan ng 44 degrees Celsius at itinuturing na dangerous level. Ayon sa Pag-asa, ang mataas na antas ng heat index ay kinakailangan ng extreme caution tulad na lamang ng paglimita sa mga outdoor activities, iwasan ang matagal na exposure sa init ng araw, uminom ng maraming tubig at magsuot ng light colors o maaliwalas na damit upang maibsan ang epekto ng matinding init ng panahon. Posible kasing makaranas ng heat cramps at heat exhaustion o ang heat stroke ang isang individual kung patuloy ang pagbababad sa init ng araw. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Paco Catholic School sa Maynila, sinuspindi muna ang face-to-face classes sa lahat ng antas
ng kanilang paaralan. Detalye mula kay Patrol 5. Ayayupangko. Sinuspindi muna ng pamunuan ng Paco Catholic School sa Maynila ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng kanilang paaralan. Ito ay matapos madamay ang bahagi ng isa nilang gusali o building. Marang sumiklab ang sunog sa commercial residential area malapit sa Paco Mall. Nangyari ang insidente noong Sabado ng gabi kung saan inabot ng ika-5 alarma ang sunog na tumagal ng mahigit kalahating oras. Kaugnay nito, magpapatupad na muna ng online classes ang Paco Catholic School simula bukas sa Martes, Abril 23. Nabatid na nasa halos 5,000 estudyante ng nabanggit na paaralan ang naapektuhan ang pag-aaral dahil sa sunog na hindi pa malaman kung ano ang dahilan at ilan ang nadamay. Nanawagan naman ng Paco Catholic School sa publiko na wala sila o hindi sila naglalabas ng anumang solicitation o panghihingi ng anumang tulong matapos ang insidente ng sunog. Ito si Patrol number 5. Ayayupang para sa implementado ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, umapila si Senator Amy Marcos na tigilan na ang laganap na illegal quarrying sa Laguna. Ayon kay Senator Marcos, hindi dapat ipawalang bahala ang epekto nito sa kapaligiran kahit pa malaki ang ambag ng quarrying industry sa tinatawag na Infrastructure Development Program ng bansa. Iginit ng Presidential Sister na bagamat mahalagang bahagi ng ekonomiya ang quarrying industry, dapat pa rin anyang ipatupad ang istriktong polisiya hinggil dito. Hinimok din ng senador ang provincial government at mga lokal na pamahalaan na ipatupad ang mga regulasyon sa paggamit ng mga truck na may kargang quarried products sa barangay, municipal at provincial roads. Dapat din anyang gamitin ng mga kontraktor ang kanilang pondo para magsagawa ng pag-aaral tungkol sa paglawak ng kanilang quarry operations upang matukoy ang epekto nito sa Laguna de Bay. Pasada Balita! Oras! 25 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita! Bawal ang kukupad-kupad! Pasada Balita! Sa oras na 30 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po'y pinalad na makakausap ang chairman ng House Committee on Dangerous Drugs at siyang kinatawan ng ikalawang distrito ng Surigao na si Congressman Ace Barbers. Congressman Ace, good morning. Johnny Banyas po. Live na po tayo, DWIZ, Aliw Channel 23. Hi, magandang umaga, John. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Alright, unang-una sa lahat, maraming salamat po, Congressman Ace, sa pagkakataon. At bilang chairman nga po ng House Committee on Dangerous Drugs, hingi lamang po kami ng update sa posibleng maging hakbang ninyo kaugnay dito sa nasabat na unang-una binabanggit na 13.3 billion. Ngayon sinasabing nasa mahigit 9 billion pesos na halaga ng shabu po sa lalawigan ng Batangas. Congressman. Well, unang-una, gusto kong i-congratulate yung ating kawani ng Philippine National Police sa pagkakahuli o pagkakasabat nitong ganito karaming droga dyan na nahuli sa Alitagtag, Batangas, kung di ako nagkakamali. Apo, Alitagtag po. Yan ang isang magandang accomplishment kasi ganyang karami, halos mahigit 1 toneladang shabu ang natanggal natin sa kalsada. At maiiwas natin ang ating mga kababayan na makagamit nito. Although nababalitaan ko rin na John na may mga question tungkol dun sa number o yung kilos kung ilan talaga at yung halaga kasi I think nagkaroon yata ng conflicting figures but in fairness naman sa ating PNP at the time that nagkaroon sila ng pahayag
hindi pa naman tapos yung inventaryo. Alam mo, hindi ganun kabilis mag-inventaryo ng isang tonelada o mahigit isang tonelada ng shabu. It will sometimes take days, no? Or a several number of hours. In fact, sa experience din natin noon na may 2 toneladang nakuha sa customs, inabot yata ng 48 hours bago natapos yung inventaryo. At ang isa pang pinagtataka, with your indulgence, Congressman Ace, yung kung paano raw po nagkasya sa isang van yung mahigit 1 toneladang illegal na droga. Yeah, tama. Kaya nga, hinihintay din natin, no, kung ano yung talagang final police report o yung situational report dito ng ating PNP. Nang sa ganun, kung makita natin na merong itong question mark, siguro doon natin pwedeng masilip at matanong. Bakit may mga ganito? Para lang masatisfy ang mga katanungan ng ating mga kababayan. At isa pa pong ikangay nabanggit ni dating PNP chief at ngayon current Senator Ronald De La Rosa, yung pagkakabanggit na mukhang transshipment point lamang daw po ang Pilipinas nitong illegal na droga. Well, in fact, ang sabi niya, ang shabu ay talagang dito lamang sa Pilipinas, more or less, ginagamit. Any comment on that, Congressman Ace? May punto rin yun, no? Maaaring transshipment. Kasi alam mo, John, dun sa base sa reports na nababasa natin at sinasubmit sa Kongreso ng mga miyembro ng PIDEA at ng Philippine National Police at saka ng NBI, marami din silang nahuhuli o nasisirado ng mga laboratorio. In fact, noong 2017, 2018, marami pong na-dismantle o na-raid na mga shabu laboratories na malalaki at meron ding mga maliliit. Kaya maaaring nanggaling din dito. Pero yung ganyang karaming tonelada na itinatransport, no, from let's say Tagtag, Batangas papunta ng Metro Manila, mukhang mukhang posibleng for local consumption yan. Maaaring dinala yan dito na ganong karami. Isa sa mga anggulong tinitingnan, meron yatang yate. Yun nga po, mukhang ikinarga sa yate para may pasok sa coastal waters ng Batangas. Yes, oo. Kaya nung naipasok dito, siguro unti-unting ibinaba sa yate ito, ikinarga sa van, at biglang nagkaroon ng malaking operation ng PNP base na rin sa intelligence report na kanilang nakalap. Alright. Kung Ace, yung mga nakaraang huntahan natin, binabanggit mo na hindi na kulang o ikangay marami ng batas para tuluyang mapuksa ang illegal na droga, pero may pagkukulang pa po ba sa implementasyon, Congressman? Alam mo, John, talagang mabigat na laban ito. Dahil worldwide naman po kasi, di ba, sir? Oo. Actually, marami kasi nga magaganda yung batas natin talaga kung tutuusin, no? But somehow, along the way, meron nakakalusot, no? Halimbawa, merong pinapasok mula sa ating mga daungan, sa ating mga ports, no? Kagaya nga nung napalusot na magnetic lifter, kung natatandaan nyo. May 5 toneladang shabong naipuslit dyan. At I'm sure marami pa rin dumadaan dyan. No? Ako, ang masasabi ko lang, mahigpit yung ating mga batas, pero yung ibang nag-iimplementa ng ating batas ay hindi mahigpit. In other words, siguro naayos ito, nababayaran, nakokorap, kaya siguro ganyan. No? Kaya po siguro hindi na rin napigilan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paimbestiga na maaring may police, lokal na opisyal at maging government official na posibleng responsable kaya may mga nakakalusot pa, Congressman. Yes, meron talagang government official o kawani ng mga ahensya ng gobyerno na involved dito, na pumapayag magpalusot dito. At yun ang tutukuyin natin dun sa ating mga investigations na ginagawa. In fact, in one of the investigations ginawa ng House Committee on Dangerous Drugs, sa aming committee report, ay nire-recommenda namin kung sino po yung mga
mga dapat kasuhan na kawani ng gobyerno. Meron po tayong rekomenda na kasuhan ng criminal at administrative case ng mga membro ng PNP, membro ng PIDEA, ng NBI. Apo. Meron din po tayong nirekomendang kasuhan ng kriminal na mga negosyante. So, yun ho ang aming recommendation dahil alam nyo, ang Kongreso naman po ay investigation in aid of legislation. Meron din po kaming re-recommendang mga legislation at recommendation naman for possible prosecution. At pwede rin po nating ikonsidera, Congressman Ace, yung binabanggit mismo ng lokal na mga opisyal dyan na matagal na pong drug-free ang kanilang area. Yes, oo. Meron talaga malaking question mark. Apo. So, Alright. dapat talaga masusing pag-iimbestiga at Apo. masusing pagmamatsyag para sa mga ahensyang ito. Alright. With your indulgence, Congressman Ace, talon lang ako sa isa pang malaking issue o controversial na issue ngayon with regard po dun sa mga Chinese students sa Tugigaraw. Mismong ang mayor na po ng Tugigaraw na si Mama Myla Tingke ang nagpahayag na napaka-unfair ng mga nagiging pahayag kaugnay sa mga foreign national, in particular Chinese national ng mga estudyante sa kanilang area dahil ito raw po ay ikangay matagal nilang ibinild yung kanilang credibility bilang magandang mga pamantasan and then all of a sudden biglang masisira or babagsak dahil lamang sa anyay unfair na mga aligasyon. Any comment on this, sir? Well, I think dapat ayusin nila yan dyan sa kanila sa local, no? Kasi ang source ng information ay galing po sa no less than the congressman dyan sa lugar na yan. Opo. At saka hindi lamang po isang congressman na nagsasabi. Ang nagsabi rin po ay si Congressman Inudi ng anong tawag dito ng Isabela, no? Opo. Kaya mukhang merong punto. Hindi naman natin sinasabi yan May apoy dahil may usok. Tama po ba? Oo, tama John. Oo. At saka, apo. Hindi naman mas maganda, alam nyo, itong usapin tungkol sa national security kasi ang involved dito. At hindi tayo pwede magpapetik-petik dito. Dapat Apo. dito nga, mas maduda tayo, mas malakas ang ating pang-amoy. Dahil sabi ko nga, this is national security. At hindi ito basta-basta dapat nating i-ignore. Pero kung halimbawa wala namang EDCA site dun sa area, sigurado hindi issue ito, ano po? Well, hindi naman siguro. Kasi nga, nagtaka tayo Unang-una, bakit ganyan karami? Pangalawa, apparently, libo-libong estudyante nag-enroll Pangalawa, hindi naman nag-a-appear doon. Pangatlo, hindi naman marunong mag-English. Di ba? How can you take your masteral kung hindi ka man lang marunong mag-communicate ng medium of language is English So, di ba, the medium of communication in a masteral course sa mga educational institution ay English. Kung hindi ka marunong bumigkas ng English na salita, kahit isang sentence lamang, ano ka makakapasa sa iyong masteral, di ba? Pag gano'n naman po talaga magiging basehan, Congressman Ace, talaga namang nakapagdududa naman gano'n talaga. Magdududa ka talaga Pangalawa, bakit ganyang karami? Doon sa mga institusyon, doon sa mga universidad na malapit sa EDCA. Bakit wala niyan dito sa, let's say, sa Laguna? Wala namang EDCA dyan. Marami namang magandang institutions dyan. Diba? Bakit hindi sa Metro Manila? Marami tayong magagaling na mga universities dito. Mas mura daw po doon kung Alam mo kasi, hindi naman natin kine-question yung sinasabing na-build nila na credibilidad at relationship with the Chinese. Talagang gusto natin yun. Natural. Ang gusto natin kunin yung mga matitinong insect. Hindi mga mayroong motibo. Di ba? Kaya nga sa ganitong usapin, sa national security na usapan, dapat nag-iingat tayo. So, pero banggit mismo ng kanilang gobernador, si Governor Mamba, na taliwas po doon sa sinasabing libo-libo, nasa 400 something lang naman daw po yung Chinese. At ang majority, ibang foreign national, Kong Ace. Kung ganun man, di at least na-correct natin yung lumalabas na mga istorya na libo-libo. Hindi pala siya libo-libo according to the governor. Siguro there's truth to that, no? Ika nga, ganun pa man, di ba?
magtaka tayo, no? Bakit sa dami, yung mga Koreans, mga Japanese, mga Indians, maabot din doon, di ba? Bakit kaya? Di ba? Baka naman ang may question dyan yung university, di ba? Tayo dapat nagdududa kasi nga mayroong involved na national security dito. Yun yung talagang pinakamalalim na dahilan kung national security. Yes, tama. Okay. Malapit na pong magbalik ang sesyon ng Kamara. Kung Ace, ano po ang ikangay prioridad at mga pinaplano niyong gawin bilang isa sa mga committee chairman? Go ahead, sir. Yung sa amin, yung tuloy-tuloy pa rin yung aming pag-amenda. Kasi meron kaming pinasa sa committee level recently, yung medical cannabis, no? Yung paggamit isa pang kontrobersyal yan, Kong, ha? Kontrobersyal talaga yan. Napakahirap talaga ang pag-usapan. But sabi ko nga, hindi naman ibig sabihin ito po ay pasado na. Kaya nga dadaan ito sa isang masusing pag-aaral no, sa Kongreso. Pag-uusapan po namin ito sa plenaryo. At kapag ito ay nakakuha ng mayoryang suporta mula sa mga kasamahan, mukhang papasa ito sa amin. Pero isang pinakamatinding kalaban nyo kung medical field mismo di ba? Yung nasa sector ng medical? Ng kanilang hindi pag-ayon. Sang-ayon, opo. Pero gaya din po ng ginagawa natin sa ibang usapin, pinagbibigyan po natin o binibigyan natin ng pagkakataon na magpahayag ang kahit sino nung kanilang hindi pagkakasang-ayon sa mga tinutulak nating mga batas. Kung ano pong plano? Last term niyo po ba o ilang term pa bang meron kayo as congressman? Last term ko na at maaaring siguro, depende kung anong sa tayo pupunta nito. John, pwede naman din po tayo magtanim sa probinsya. No? Kung wala na pong mapupunta. May nagtatanong po, ano raw itatanim ninyo? Yun. Kung papasa itong medical cannabis. Mag-golf na lang daw po kayo. Patuloy naman yung aming, meron naman po kasi kaming foundation na sinusuportahan sa aming probinsya na kung saan siguro maaaring makatutok tayo dyan. Makatulong ng marami din sa mga kababayan namin doon. Yun ang aming yun ang ating siguro gagawin. Alright. John. Wag mo naman ako iskupan kung Ace kung ano man ang plano mo. I'm just a text or call away. Alright? Salamat, John. Alright. Thank you, sir. As always. Maraming salamat po. Good morning. God bless, sir. God bless. Thank you po. Yan po mga kabalitaktakan, si Congressman Ace Barbers, Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs at kinatawan po ng ikalawang distrito ng Surigao del Norte. Pasada Balita. Oras! 15 minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Walang kukupad-kupad. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, iminungkahi ni AGA Party List Representative Nick Briones ang pagkukwenta kung ilan o gaano karami ang kinukonsumong itlog ng mga Pilipino sa loob ng isang taon. Binigyan din ni Representative Briones ang naturang hakbang ay isa sa mga solusyon upang maiwasan ang pagkakaroon ng sobrang supply ng itlog at para hindi malugi ang mga poultry farmer. Kaugnay nito ay kinabahanan ng mambabatas ang posibleng pagbaba ng supply ng itlog dahil sa pagtaas ng mortality rate ng mga manok bunsod ng matinding init ng panahon. Madali lang naman ang solusyon doon sa pagsobra ng supply ng itlog. Kailangan lang susunod, makuwenta kung ilan ang kailangang itlog ng buong bansa ng mamamayang Pilipino sa loob na isang taon. Pag nalaman mo yun, malalaman mo naman kung ilan ang dapat na manok mataitlogin sa loob din na isang taon. So kung malaman mo yun, alam mo na ngayon kung ilan yung breeder na iyong i-importing. Madaling kwentahin yun para yung ika nga ay sapat lang at hindi kulang, hindi sobra. So lahat ika nga ay win-win na hindi malulugi yung kasi pagka nalulugi katulad to oversupply, marami na naman ang tumitigil. Nagbabawas ng alaga, di sa susunod, tataas naman yan. Kung ito nga, maapektuhan pa ng El Nino, siyempre kung kakasakit na taas ang mortality, ang epekto niyan, liliit din ang supply. Ikinalugod naman ng kongresista ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
sa rationalization ng pag-aangkat ng breeder, gayon din ang pagbubukas ng maraming trans-border facilities na makatutulong upang masawata ang smuggling ng agri-products at mapigilan ang pagpasok ng mga sakit sa bansa. Payag naman Secretary Kiko Laurel na i-rationalize ang pag-angkat ng breeder. Sa baboy naman, may mga pag-asa kaming pinag-usapan na pwedeng kangay lumakas ang loob na muling bumalik ang magbababoy, lalo na yung tinamaan ng ASF. Sapagkat mayroong mga ginagawa na una, yung First Border Inspection Facilities, si Secretary Kiko ay sinabi na ngayong taong ito maraming mabubuksang First Border Inspection Facilities. Yan, mababawasan ng smuggling, yung technical smuggling, yung pagkakaroon ng mga dahil matetest na ang lahat ng ini-import na agricultural products. Siyempre, may iwasan yung mga sakit na papasok sa ating bansa. Yan po ang tinig ni Aga Party List Representative Nick Briones sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, masusi ng pinag-aaralan o tinitignan ng Commission on Elections ang mas maikling listahan ng mga party list group na lalahok sa May 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nais ng komisyon o COMELEC na bawasan ang bilang ng mga grupong tatakbo sa party list system sa 130 simula sa halalan sa susunod na taon. Git pa ni Chairman Garcia, maglalagay ang COMELEC ng mahigpit na panuntunan sa accreditation ng mga bagong party list group upang mabawasan ang mga bilang ng mga kalahok at matiyak na pinakakwalipikadong grupo lamang ang maaaring tumakbo. Sa kabuuang bilang ng mga aplikante, 17 pa lamang ang na-accredit ng COMELEC. Pasada Balita. Samantala, oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Pasok ng San Miguel Beer sa quarterfinals ng talunin nila ang Northport 120-100 kahapon sa PBA Philippine Cup sa PhilSports Arena. Lumamang ng halos 40 ang puntos ang Beermen at ang kartada nila ngayon ay 7-0. Nagpatuloy naman ang paghihirap ng Batang Pier sa kanilang pang-apat na sunod na talo para sa kartadang 4-5. Ang sabi ni San Miguel Beer coach George Gallant, "We tend to relax with a big lead. We just have to keep that energy there until 48 minutes. We were up by 39 and then in the last 6 minutes, it went down to 20 because the energy level went down." CJ Perez may 29 points, Mo Tautua kumana ng 15 points habang si Marshall Lassiter nagdagdag ng 14 puntos kasama ng 4 of 5 galing sa 3. Ngayon, nasa pang-apat na pwesto na si Lassiter sa all-time 3 points list sa 1,197, 3 ang agwat niya kay James Yap. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Tumaas ang mga investment pledges na nakuha ng Board of Investment sa unang 4 na buwan ng taon. Ayon sa BOI, umabot sa 607 billion pesos. Ang investment pledge mula Enero hanggang Abril 17. Mas mataas ito ng 15% kumpara sa naitalang 527.24 billion pesos sa kaparehong panahon noong 2023. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 2 katao habang sugatan ang dalawang iba pa sa nangyaring pamamaril sa Amerika. Naganap ang insidente sa gitna ng pagtitipon na dinadaluhan ng daan-daang katao sa Memphis, Tennessee. Ayon sa Memphis Police Department, natagpo ang patay ang 2 biktima sa lugar habang dinala sa ospital ang 2 pang sugatan. Wala pang sospek ang mga otoridad, ngunit naniniwala ang mga ito na 2 tao ang nagpaputok ng baril. Pasada Balita. At sa ating good news, itinalaga bilang obispo ang isang Pilipinong pari sa Estados Unidos. Hinirang ng Catholic Bishops Conference of the Philippines si Auxiliary Bishop-elect Reynaldo Bersabal bilang ika-5 Pilipinong obispo sa US.
Naglilingkod bilang pastor si Bishop Bersabal sa St. Francis of Assisi Parish sa California mula noong 2020. Pasada Balita. At sumayin nyo ang isa na naman pong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, lilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Happy birthday sa floor manager nga pala namin na si Kuyang Arnold Belen. Antabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola. Hanggang bukas, oras, eksakto en punto, alas 8 ng AM. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 AM.